Magandang araw po mga kapatid. Ngayon naman ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito ay ating babasahin ang Mark chapter 16. Sa Mark chapter 15 ay ating mababasa sa harapan ni Pilato. Mababasa din natin doon na hinatulang mamatay si Jesus. Hinamak ng mga kawal si Jesus, ipinako sa krus si Jesus, ang pagkamatay ni Jesus at ang paglibing kay Jesus. So ngayon naman, ang ating babasahin ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina si Santiago, at Salome ay bumili ng pabango upang sila'y magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng linggo, sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Ngunit sila ay nagtanong sa isa't isa, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan at sila'y natakot. Ngunit sinabi nito sa kanila, "Huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya ay binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo." Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litong-lito. At dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kanino man. Maagang maaga ng unang araw ng linggo, matapos na siya'y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa kanya. Nagpunta si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Jesus upang ibalita ang mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at umiiyak. Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nakita niya. Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa 2 alagad na naglalakad papuntang bukid. Subalit, iba ang kanyang anyo. Bumalik agad sila at ibanalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito. Pagkatapos na nagpakita si Jesus sa mga 11 alagad habang kumakain ang mga ito, sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil ayaw nilang maniwala na sa mga nakikita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan." Narinig niyo mga kapatid? Yung ayaw maniwala sa magandang balita, yung ayaw sumasampalataya sa magandang balita ay paparusahan. Sabi yan ng Biblia. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Praise the Lord! Talagang galing. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inaakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon
Sa gawaing ito, pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Pumunta ang mga babae kay Pedro sa mga kasama niya at isinalaysay ang lahat ng sinabi ng binatang nasa libingan. Pagkatapos, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at di lilipas na balita ng walang hanggang kaligtasan. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. O di ba? Grabe ang katuruan ng ating mahal na Panginoon at siya talaga ay muling nabuhay sa ikatlong araw. O di po ba, mga kapatid? At inuutos niya sa kanyang mga alagad ay humayo sa buong bansa, humayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita. Yan, kapatid, ay biblikal. Kaya wag tayong titigil, wag titikom ang ating mga bibig. Gamitin ang ating mga bibig. Ipahayag natin ang magandang balita. Ito ang hinihintay ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Ipangaral natin ang magandang balita. At sabi nga niya, ang sino mang hindi sumasampalataya sa magandang balita ay paparusahan. Nakakatakot. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sundin na natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoong Hesus. At sabi nga niya, tayo daw ay magpa-bautismo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Biblikal yun, mga kapatid, hindi yun sabi-sabi lamang. Yun ang utos ng ating mahal na Ama na tayo ay magsisisi. Pagkatapos natin pagsisihan, magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng kasalanan at upang matanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. So yun lamang po, mga kapatid. To God be all the glory hanggang sa susunod nating pagbabasa.